Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Binibining Geraldine Sibog, ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. Ngayong araw, ating tatalakayin ang ambag at impluwensya ng mass media sa kulturang popular. At ang nakapaloob dito na topiko ay ang mga popular na pangyayari sa Pilipinas. So, yung tatalakayin ko dito sa inyo ay ang mga pagdiriwang kultura at tradisyon na popular na nangyayari dito sa ating bansa. So, ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at tradisyon na makikita sa iba't ibang pagdiriwang sa buong bansa. So, ang mga festivals na ito ay nagpapakita ng kasaysayan, pananampalataya at buhay ng mga Pilipino. So ngayon, ating alamin at tuklasin kung ano nga ba ang mga iba't ibang uri ng mga festivals ang meron dito sa ating Pilipinas. Handa na ba kayo? Magaling ko gayon. Ngayon, ating uunahing lalakbayin ang Ati-Atihan Festival. So, ang Ati-Atihan Festival ay ginaganap tuwing ikatlo ng linggo, Enero sa Kalibo, Aklan. Isa itong makulay at masiglang pagdiriwang na nagbibigay parangal kay Santo Niño. So, ibig sabihin, ang Ati-Atihan Festival ay isang tradisyonal na pagdiriwang sa Pilipinas na ginaganap tuwing ikatlo ng linggo ng Enero sa Kalibo, Aklan. Ito ay isang masiglang selebrasyon na nagbibigay parangal sa Santo Niño o ang banal na sanggol na si Jesus. So sa festival na ito, ang mga tao ay nagdadala ng makukulay na kasuotan at sumasali sa parada at pagsasayaw bilang pagsaludo sa Santo Niño. So ipinapakita ng ati-atihan ang kultura at pananampalataya ng mga Pilipino sa pamamagitan ng masayang selebrasyon na may mga tradisyonal na sayaw at musika. So ngayon, atin namang puntahan ang Sinulog Festival. So ang Sinulog Festival ay pinagdidiriwang tuwing ikatlong linggo ng Enero sa Cebu City. Katulad ng Ati-Atihan, ito ay isang religious festival na nagpaparangal din kay Santo Niño. So, ang Sinulog Festival ay isang mahalagang pagdiriwang na ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Enero sa Cebu City. So, tulad ng Ati-Atihan, ito rin ay isang relihiyosong pagdiriwang na nagbibigay pugay kay Santo Niño ang banal na sanggol na si Jesus. So, sa Sinulog Festival, ang mga debuto at turista ay lumalahok sa mga parada at sayaw bilang pagpapakita ng kanilang debosyon at pasasalamat sa Santo Niño. So, ito ay isang masayang selebrasyon na nagpapakita ng yaman ng kultura at pananampalataya ng Cebuano at Pilipino sa pangkalahatan. So ngayon, tayo naman ay pupunta sa festival ng taga Baguio, ang Panagbenga Festival. So kilala rin bilang Baguio Flower Festival. So, ginaganap ito tuwing Pebrero sa Baguio City. So, ito ay isang pagdiriwang ng mga bulaklak at nagbibigay parangal sa industriya ng horikultura sa rehiyon. So, ang Panagbenga Festival, kilala rin bilang Baguio Flower Festival. So, isang masiglang pagdiriwang na ginaganap tuwing Pebrero sa Baguio City. So, ito ay isang pagpaparangal sa kagandahan ng mga bulaklak at sa kahalagahan ng industriya ng hortikultura ng rehiyon. So, sa Panagbenga Festival, makikita ang mga maliliwanag na parada ng mga bulaklak, mga exhibit ng iba't ibang uri ng halaman at mga aktibidad na nagpapakita ng pagmamahal sa kalikasan. So, ito ay isang pagdiriwang ng kagandahan ng Baguio City at ng mga tao na nagtatrabaho upang mapanatili ang ganda nito. At ngayon, dadako naman tayo sa Kabisayaan. Ating tunghayan ang Mascara Festival ng Bacolod City. So, ang Mascara Festival ay ipinagdiriwang tuwing Oktubre sa Bacolod City. So, kilala ito sa makukulay na maskara at masiglang sayawan at nagsimula bilang paraan upang itaas ang moral ng mga tao sa panahon ng krisis noong dekada
1980. So ang Mascara Festival ay isang makulay at masiglang pagdiriwang na ginaganap tuwing Oktubre sa Bacolod City. So isa ito sa mga kilalang festival sa Pilipinas na tanyag sa magagandang maskara at masayang sayawan. So nagsimula ang festival bilang tugon sa krisis noong dekada 1980 kung saan ang mga maskara at sayaw ay naging paraan upang itaas ang moral at pag-asa ng mga tao sa gitna ng hamon ng kanilang hinaharap. So ang Mascara Festival ay hindi lamang nagbibigay aliw at ligaya, kundi nagpapakita rin ng pagiging matatag at makabuluhan ng Bacolod City at ng mga taong sumasali dito. Babalik naman tayo sa Dakong Luzon. So ating tunghayan dito ang mga malalaki at matataas na mga higantes o ang Higantes Festival. So ang Higantes Festival ay isang natatanging pagdiriwang na ginaganap sa Agono, Rizal tuwing ikatlong linggo ng Mayo. Ito ay isang pagdiriwang ng mga higante na malalaking estatwa ng papel mache na naglalarawan ng mga tao, hayop o mga mitolohikal na nilalang. Sa mga higante ay ginagawa ng mga lokal na artista at ipinaparada sa paligid ng bayan. Ang mga ito ay sumisimbolo sa kasaganaan, biyaya at kapangyarihan. So ang festival ay nagsimula noong 18 siglo bilang isang paraan upang maipakita ang paggalang sa mga santo at upang maprotektahan ang bayan mula sa masasamang espiritu. So ang Higantes Festival ay isang pagdiriwang ng kultura, sining at pananampalataya ng mga taga-Agono, Rizal. So ito isang pagkakataon upang maipakita ang kanilang talento at pagkamalikhain at upang magdiwang ng kanilang kasaysayan at tradisyon. At ang sunod nating pupuntahan na festival ay ang Pahiyas Festival ng Lukban, Quezon. So ipinagdiriwang tuwing Mayo 15 sa Lukban, Quezon ang Pahiyas Festival. So mga bahay ay pinalamutian ng makukulay na kiping o dahon na gawa sa bigas at iba't ibang uri ng ani. So ang Pahiyas Festival na ipinagdiriwang tuwing Mayo 15 sa Lukban, Quezon ay isang pasasalamat sa magandang ani at sa biyayang natanggap mula sa Diyos. So ito ay isang makulay na pagdiriwang na nagpapakita ng kultura at tradisyon ng mga taga-Lukban. So ang pangunahing atraksyon ng Pahiyas Festival ay ang mga bahay na pinamulitian ng makukulay na kiping o mga dahon na gawa sa bigas. So ang mga ito ay nakasabit sa dingding at bintana ng mga bahay na nagbibigay ng kakaibang kagandahan sa buong bayan. So bukod sa kiping, pinalamutian din ang mga bahay ng iba't ibang uri ng ani tulad ng prutas, gulay at palay. So ito ay simbolo ng kasaganaan at pasasalamat sa masaganang ani. So ang Pahiyas Festival isang pagdiriwang ng pagkakaisa, pagmamahal sa bayan at pasasalamat sa mga biyayang natanggap. So ito ay isang pagkakataon ng mga taga-Lukban at ng mga iba pang bisita na magdiwang at mag-enjoy sa kultura at tradisyon ng kanilang bayan. At ngayon, dadako naman tayo sa Davao City. Ating tunghayan ang kanilang festival na tinatawag na Kadayawan Festival. So ipinagdiriwang ito tuwing ikatlong linggo ng Agosto sa Davao City. So ito isang Thanksgiving festival na nagbibigay parangal sa kultura, tradisyon at ani ng mga katutubong tribo ng Mindanao. So ang Kadayawan Festival ay isang mahalagang pagdiriwang na ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Agosto sa Davao City. Ito isang Thanksgiving festival na naglalayong magbigay pugay at pasasalamat sa kultura, tradisyon at ani ng mga katutubong tribo ng Mindanao. So sa Kadayawan Festival, makikita ang makukulay na parada, sayawan at iba't ibang palabas na nagpapakita ng yaman ng kultura at kasaysayan ng mga tribo ng taga Mindanao. So ito rin ay isang pagkakataon upang ipakita ang kagandahan ng mga prutas, gulay at ani mula sa rehiyon.
So bilang isang Thanksgiving festival, ang Kadayawan ay hindi lamang isang selebrasyon, kundi pati na rin isang pagpapakita ng pasasalamat sa biyayang natanggap mula sa kalikasan at sa mga tribong katutubo ng Mindanao. So ito isang pagdiriwang ng pagkakaisa, kultura at kasaganaan ng rehiyon. Ilan lamang yun sa mga popular na pangyayari sa ating bansa. So ating natalakay dito ang Ati-Atihan Festival, Sinulog Festival, Panagbenga Festival, Pahiyas Festival, Kadayawan Festival, Maskara Festival at Higantes Festival. So sa kabuuan, ang mga pagdiriwang ng Pilipinas ay nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Sumula sa makukulay na kasuutan at masiglang sayawan hanggang sa mga relihiyosong seremonya, ang mga festival na ito ay nagsisilbing paraan upang magkaisa at magdiwang ang mga tao. So ang bawat festival ay may kanya-kanyang natatanging kasaysayan at kahulugan na nagbibigay buhay sa kultura ng ating bansa. Ngayon, natapos na nating talakayin ang mga popular na pangyayari sa ating bansa at tinalakay natin ang mga iba't ibang uri ng festival na meron dito. So naintindihan ninyo bang lahat? So kung gayon, alam ko namang klaro sa inyo ang aking diniscuss. So maraming salamat sa inyong pakikinig.